CC-centric. Totoo naman. Kasi nasa meta si CC. Nakaka-bad trip yan eh, kapag katapat yan eh. Oo, di mo alam, napakakunat. Tignan natin kung paano gagamitin ni Jim. Kaso katapat niya. Na-exborgan sila. Yun nga eh. Ang kinaganda naman dito, kanina nabanggit natin, masyado maaga yung Exborg. Now, it's still the same Exborg, third pick pa rin naman. The difference is, kita na kasi nila yung XP laner. So, either CC or Fredrin lang naman yan. Imposible na magkaroon pa ng ibang XP laner dito yung Onyx. So, the Exborg pick does make sense. Now, pwede na tinanggal na nila yung Claude. Tatanggal na nila yung ibang answers that could come out from Onyx. Although may Novaria, still may impact pa rin itong presence ng Exborg sa draft ng Echo. Kasi telegraphed yung mga lalabas na heroes dito from the side of Onyx. Wow, wait. Gusion, Pan. Respect ban ata to, Pap. Kasi nakita natin nung first match ng THC versus Minana, it's a good answer against Novaria, lalo early game. And also against CC. Yeah. Kasi pwersado kung either mag-Purify or Vengeance. Oo, kilala rin natin si Sanji as, sabihin natin, one of the best, if not the best, Gusion player dito sa Pilipinas. Pero magandang respeto para dito sa Echo. Tinanggal ang dalawang marksman na pwedeng potentially nakukunin ng Onyx Philippines dito at Akai ang kanilang aalisin. Now, flex pa rin kasi ang mga heroes dito ng Echo eh. Kung titingnan mo, di ba, itong Exborg, pwede ilagay sa jungle. Vexana ni Vexana. Vex ni Sanji. Tinatago nila yung yung role ng Exborg kasi pwedeng jungle to. Yeah. Pwede rin ng mga XP. So last pick nila yung hero ni Carteezy most likely. Pwede pa rin naman yung back siya. For Onyx, kailangan nila ng marksman, Clint. Brody kaya. Clint, Brody, Irithel would be okay, and Nathan. Ito yung mga top marksman pick natin. Lalo kapag ang kaharap mo is yung carry, pati na rin yung Exborg. No? Kailangan mo ng konting mobility. Either that or yung insane early game burst damage. Kaya medyo nagmamatter din yung Clint for Onyx. Actually, hindi lang yung damage din yung kailangan nilang punuan dito. Kundi yung mag-frontline din. No, kailangan nilang kumuha ng hero dito na pwedeng kumarap. Okay. Si Lina Escalera ba to? Classic Vintage Escalera. Beatrix, At okay. yun na nga. Eto na. Ginamitan na boss ng technique. Selena debut pick para sa Season 13. What? Tigreal. So Oh, no. sino yung jungle? Exborg jungle. XB Jungle. Maaring, XB Jungle. Medyo mahirap ilagay itong Arlott as a jungle. Pero nagulat ako dito sa Selena na to. Oo nga. Early game. Ang tagal natin hindi nakakita ng Selena sa isang MPL. Ang kinagandaan dito, dalawa silang Selena specialist. Si Super Prince at si Escalera. Renowned yung dalawang yan Ay, sa oo Selena. nga. Favorite ni Super Prince yan bago pa siya pumasok. So either way, pwede sila mag-switch ng position dito. Pwedeng roam, pwedeng support yung bawat player na to. Pero it does change up the dynamics of how this game would be for Echo. Kasi ngayon, talagang group up ang laruan nila. You have the Exborg alongside the Tigreal. Medyo mahirap lang sa early game kasi ang daming folks na pwede manggaling kay Onyx. But still, yung pag-peel nila, yung protecta nila dito kay Carry is gonna be insane from Echo. Ibig sabihin mo ba dito, pagka yung Selena pumana, meron ka agad May Star kasunod. Shatter. Maaring may kasunod. Oo, yung isa mabilis, yung isa mabagal lang. Oo. Pero parang parehas na mahaba yun eh. Pero ang i-expect natin dito, early game aggression para sa Onyx Philippines. Kailangang ma-utilize ang Selena, kailangang mapagana kagad ito. Dahil ready din ang Echo pagdating sa latter portions ng game. I'd say early to mid, Onyx Philippines has a lot of resources under arsenal na magamit itong Novaria Selena. Sobrang laking problema ito for Echo kasi ang daming vision na pinaprovide. May CC din coming out from the Selena aside from the hero na si CC sa side ng Onyx. But pagdating ng late game, parang croissant tong parang croissant tong lineup ng Echo eh. Wow, croissant. You have to peel through against the Firaga Armor, against the Tigreal, against the Arlott, and also yung sixth member ng Echo. Si Jampo. si EG Boy. EG Boy. EG Boy. Social mo naman, Midnight, Croissant. Kung peel lang ang usapan, saging na lang sana. Di, marami kasing sige na layers. nga. Sige na. Marami kasing layers. Tama, no? Ang daming pwedeng Pag saging guguhit. kasi isa lang. Tama Tama. ka. Galing Daming mo doon. guhit, no? Tama. Oops, pero ngayon, Carteezy
ito yung maganda pag sa isang X-Borg, no? Kayang-kaya mo mang mama early game pa lang. Oo. Pero kailangan mo lang ingatan dahil yung Firago armor mo ay sobrang importante. Pag nakita ng isang team na wala ka ng Firaga, Ayun, matik ayun. target ka. Ayun, Ayan. grabe, nakita mo, inabangan. Early game talaga, ang laki problema niyan. Ang daming babasa. Kumbaga, alam mo yung sa billiard, si Carl Tizzy yung bola. Eh. Sinasargo. Ang daming nakasargo. Alam ko na tong lineup ng Onyx na to. Oy. Alam ko na. Ayan Ay, na. yeah. Okay. Long range isa pa. One more time. Oy. Okay. Pero lapitan na natin. Si Sanford. Sanford. Oh! Si Linoy. Oh! Sanford. Makuha ba siya dito ng outplay? Hindi na. First blood. Para kay Jem. Ito yung ina-expect natin na early game aggression mula sa Onyx Philippines. Lumilipad yung mga pana. Alam ko na tong lineup na to. Midnight Burrito. Alam ko na to. Ano yan? This is the E2 Max coach. E2 Max lineup from downtown. Lahat ng skill nyo mula sa likod. Raining trees. Raining Trees. Raining trees. Imagine mo. Splash Brothers. Imagine mo, dalawa lang frontline nila. Oo. Predrin tsaka Sisi. Kumbaga- Lahat kayo sa likuran. Raining ni E2 Max lahat ng mga players niya. Oo, ganun. Doon ka sa likod. Doon ka sa Sa likod. likod. Likod gamers. Hindi pwedeng nasa harap. Tutok mo lang. Tutok mo lang. Isipin mo, Escalera may pana. Yung Beatrix Sniper. Yung Novaria ni Super Prince. May Star Shatter. Lahat yan mula sa likod eh. Yan yung challenge ngayon sa Echo. Eh. Grabe. Kailangan nilang ma-close yung gap. Coach E2 Max. Grabe. The Kaidik strategy. The Patrick The Patrick Kaidik. strategy. Magiging effective ba to? Kasi total kung isipin mo mabuti, yung Echo, action yan eh. Oo. Action, gusto nila malapitan. Eh yun, ba't mo naman lalapitan? Pwede namang nasa likod ka lang. Ito yung mga napaparod ko nung bata ko eh. Di ba Oo Echo nga. Express yung trend. Ah. Yung tinututukan ng sniper. Oo. Oo nga, no? Tinututukan lang eh. Yun pala ang plano. Ayan na, okay, tamo? May sniper pa, oo Sniper pa, di ba? Nagkakatutukan na. May ganun palang, may ganito pala. Grabe, walang... By the way, every 6 seconds yan ha. Ang madaya pa dyan yung Selena. By the way, yung transform, na-apekto na ng CDR. Naapektuhan Walang ng CDR. damage. Eto na, hindi haharap yung Onyx na yan. Pag humarap yan, yari. Kaya dapat likod lang. Pag nasa likod sila, surnament. Yun nga. Napanood ko na to kay Ito Max eh. To simplify, every 2 seconds may lumilipad na something. Ayan na, Mula no? sa Onyx. Ayan na, oh. Ayan na. Tumama, Oh, tumama. oh, tama. So, one more time. Okay. Op, Okay, oh, kalma diba, muna. diba? Tinan mo, walang umaharap. Walang makaharap. Actually, kung iisipin mo, no, maganda yung ganitong klaseng lineup. Pero again, double-edged sword to. Ah, Kapag hindi tama. tumatama yung pala ng Selena, Ayun lang. Oo. reset uli kayo. So, aantay kayo ng panibagong reset para tumama at tumama yon. Yeah. And kailangan mag-ingat ng Echo dito. And ang pinakamagandang way ay magsama-sama sila. Yun niya. Tsaka yung ano, again, yung croissant factor niya. Kaya kung usapan natin kanina dito sa Echo, yung layers ng HP. Pero early to mid game kasi, okay lang yan. Kahit di tumatama. Pagdating late game, nakakatakot na yan pag tumama. Kasi ang kakate. Oo. Kaya kang one shot. Kaya kang one shot. Oh, ito yung panana naman, oh. Uy! Kalahati. Dalawa ba yung napapana? Dalawa. Ang hapdi. Ang abdi. Oo, alright. Pumana na naman. Okay. Oh! Walang lumapit. Actually, third din nakuha dito ng set ng Echo. Ito na nga, nagkalapitan. Si King ang lumapit dito. Yun yung Bennett's Rage. Kailangan na lumayo ng Onyx. Isa lang yung lumapit. At yung lumapit, yung namatay. Sasabihin nito, ba't ka kasi lumapit? Ba't ka kasi lumapit? Hindi, kasi si King Kong, yung hero niya, pang malapitan talaga yan. Wala coach eh. Kailangan ko Oo. lumapit eh. Kumbaga parang patintero tong laban na to eh. Ang daming lumilipad. Imagine mo, nandun yung snipe, nandun yung pana. Totoo naman nandun eh. yung Star Shatter. Totoo, tinan mo, pati si Keller, bumabomba-bomba lang. Sige lang, ibibigay na natin si King Kong sa kanila. Kasi yun naman talaga yung hero ni King Kong eh. Oo, Lumalapit. nasa harapan. Oo, nasa harapan. Yan, nakakatakot yung gantong klaseng lineup sa early game. teka Tingnan lang. mo, tumatapon na naman. Teka lang. Gusto ko lang sabihin. Jungle Export, first item, immortality. Immortality. Dagdagan natin yung layer. Dagdagan yung sabi dito ng Echo, aba, sige likod gaming kayo Dito ngayon matitignan kung gaano katikas yung Echo. Paano nila mahabol tong yung mga nasa likod, no? Actually, double purpose din yung pana eh. Kung hindi tumama yon, vision yun. Oo. Para sa kanila, para lang ma-check kung may mga nagtatago Pero- ba sa certain brushes na In yun. the history of MPL, first time ko nakakita ng ganito, full force, Taligogenic. Taligogenic, Patrick Kaidik strategy. The Patrick Kaidik. Pag nanalo sila dito, na Patrick Kaidik ka na ba? Na Patrick Kaidik na ba? Shoutout kay Kuya Ito Max. Alam namin naririnig mo kami. Wow. Imagine mo sobrang tagal na natin hindi nakakita ng Selena. At gugulatin tayo ng Onyx. Oo. Dati Echo yung ganito eh. Yung Johnson Kadita Yung may nila. kakaiba, no? Masha Rome. Tignan natin. Oy. Okay, last Jem. insanity. Jem, okay. Jem, lumapit. Lumapit kasi si Jem.
Sabi kasi, wala coach, kailangan ko. Wala, coach Hindi, eh. ang sabi naman ni Jem, coach, ako yung nilapitan Ako eh. yung nilapitan. Eto na, binaban natin si Benny Cutie, King Kong. Si King Kong lang makakalapit. Grabe, from afar, from behind. Pokes coming in. Pinigil siya ni Prince, sabi niya, oh, wag ka lalapit, wag Awat, ka lalapit. Awat. Tignan mo yan, tignan mo. Awat gamers. Sabi ni coach, wag ka lalapit. Tignan natin paano nila kukunin. Pang ilang turtle na ba to, boss? Pangalawa. Pangalawa. At doon, Uy! nanakaw ni Carl dito. Nanakaw ni Carl dito yung turtle. At ayun yung EG. Lumapit si Eternal King Guard. At lumapit kasi si King Kong. Ang lupit naman ni Carl. Last insanity, hindi nga niya pinaputok, ni-retry niya lang. Yun. At saka mararamdaman natin ang Echo, unti-unti nang nasasagot. Pakunti-kunti lang naman Oo. yung ginagawa dito ng Onyx Philippines. Kino-close nila yung Yeah. gap, lumalapit si Carl, same with Sanford, nakakuha sila dun sa may top lane. Oo. At ito, kukumpulin nila yung baba. Ito na, let's be real. Ito na yung croissant Oo. ng Echo. Tignan mo yung ang daming layer. May layer 1, may layer 2, may layer layer 3, 3. may layer pa. Para ka nag-photoshop eh. Adobe Photoshop. Ang daming layer eh. Ang dami, layering sila ng damage eh. Si Export pa lang, 4 na layer na. Oo, men. 4 buhay niyan. Kalahating pusa yan. At yun na pa nga. At dahil dyan sa layer na yung milestone. Yun nga eh, rank Grabe first si Carl. with 1,774 kills. Masasabi natin na yung killer instinct talaga Oo. ay nasa kanya. Alam mo, si Carl, kaya naman natawag kasi na Young Goat yan. Aside sa championship niyan, imagine mo, jungler ka. Okay, sige, meron kang all-time kill assist. Pinasok na yung all-time assist leaderboards. Imagine mo, jungle ka, pati yung record ng mga support at roam, kinukuha mo. The Young Goat. Tapos ngayon, gusto pa niya kunin yung record ng blacklist. Carlito. Yung pinakamaraming win streak. Oo. Kinukuha niya lahat eh. Binaban natin ngayon si Kelra. Kelra, Purado, dash out, tactical position. Escalera, nag-set ng trap. Binaban natin ngayon si King Kong. Bennett's Rage coming in. Pero lumalayo lang ang Onyx. Hindi makalapit ngayon yung Echo. Kahit na ang dami nilang burst damage, ang taas ng spam capability dito ng Onyx. Kasi from afar yung mga spammable skills nila. Oo, pero Manjin, Burrito, luto na yung pasang. Yeah. Oo nga, masarap na yan. May butter. Dikit na. Makunat na. May butter, pare. Imagine mo yung layers na yung humahabol sa'yo. Oo. Yung pinoprotektahan nila, andun ang layo. Yun nga eh. Tsaka, Hindi nga nila kasama yung pinoprotektahan nila. Tsaka makikita natin, mas nagdodoble effort dito si JP na mag-check ng mga bush. Oo. Unahan kagad yung pwestuhan ng Onyx Philippines. And pinapatulog na nila itong Lord na ito para lang makita kung magre-react ba ang Onyx. Actually, may reaction na mangyari. Okay. Kumbaga, si JP dito, hindi na check push, double check push na yan. Oo. Lagi mo double check. Dito mo rin makukomment yung Echo eh. Alam kasi nilang manggagaling sa malayo lahat. So parang yung spider senses nila, Oh! dinoble nila, mahuli si King Kong dito, implosion. Ay nako! Malakulapsers! Habang ayun na nga, si King Kong pa mawawala. Last insanity mula kay Carlito, Carl TC. Gem magpapap ng vengeance. 1 for none. Lord ang binabanatan ngayon ng Echo. Humarap na naman si Sanji. Snipe mula kay Kelra. Pana na iwasan lahat ni Sanford. Mala Spider-Man. Ang galawan. Spider senses tingling. Habol si JB. Tumatakbo si Escalera. Flicker in. JB, papasok. Okay. Walang makukuha ang Echo kundi Lord at si King Kong. Ibang klase ang galaw na ipinapamalas dito ng Echo. Onyx Philippines, sinuko na nila eh. Alam nila na walang retry holder nila. And kailangan nilang umatras kasi pag may nabawasan pa sa kanila, mas mahihirapan sila sa gagawin ng pag-atake Oh, dito ng JP? Echo. Pero tumama At na rin yun paana. pa. Oh my gosh, At finally, doon tumama. Doon sumut lahat ng bola. Lahat ng tres ay nakuha ng Onyx. Doon nakakatakot yung lineup nila pag na-layer nila yun. Kaso, may 4 pa. Yun lang yung problema. Oo nga eh. May 4 pa. Pag tumama, no? And Kung si Benny yung tatamaan ng lahat ng yun, okay eh. Oo. Kaso yung mga tinatamaan nila, mid shield lahat. Oy! Oh, yun na. Sanford! Sanford, i-go, last insanity. Carl, baba natin si King Kong. King Kong makapag-dash out. Out para kay Carl din. Flamethrower. Sanji, nasa bandang likod. Super Prince will pop the Star Shatter. Pana na naman, tatamaan. Sino to? Si Sanford to. Sanford, naghihintay, walang mangyayari. 2-4. Dumidepensa na naman ng Onyx. Hindi nagiging effective yung mga bato-bato ng mga kung ano-ano ng Onyx ngayon. Dahil yung Echo, aware sila na mangyayari to. Yung mga coast-to-coast skills. Kaya yung senses nila, dinodoble nila na iwasan Yeah. tong mga to.
Ang isa pang inherent problem dito sa Onyx, no, is wala silang engage laban dito sa Echo. Number one, kahit nga kumuha ka ng engage, ang problema ng mga engage heroes is yung tick reel. And ngayon, pag lumapit sila sa Echo, actually hindi na nga sila makalapit eh. Sila na yung nilalapitan ng Echo. At dahil hindi nila mapunish itong Tigreal na to, libreng-libre din yung ibang members ng Echo to find pickups of their own. And ang nagiging result is, look at Benecutie, out-farming the Beatrix at this point. Wala pa nakukuhang major objective ang Onyx dito aside from the first turtle. Oh no! Super Friends! Oh my glove, Carlito. Tinamaan! At Ayan na. makakauli pa si JP ng isa at yung marksman pa! Si Kelray nawala at nabura! 2-5! Echo! With a Lord advantage! Wow! Tuloy-tuloy! Ang Echo Express. Tumama man ang mga pana. Wala nang pakialam ang Echo dito. 8.5k gold lead. 47 seconds bago mabuhay yung Lord. Oo, may Pwede- setup. Pwede pa silang kumuha ng isa rito pero magde-decision sila na umatras. Grabe yung character development ni Carlito rito. Akala ko RG things lang yung expert jungle. Pero sabi niya, fully embracing utility role. Ako ay isang croissant layer. Akin ako na. Ako ay isang croissant layer lamang. Ako ay isang tagapagpalit ng gulong. Supporting cast. Supporting cast. Dati ako nagda-drive, ngayon tagapagpalit ako. Kaya mo na yan, Benny. Pero may raming magagaling magpalit ng gulong ha. Bati, Oo, binabati. tama. Shoutout kayo, sa inyo, mga shoutout. pit crew. Oh, mga 2 seconds lang, palit na. Shoutout sa inyo lahat. Okay. Respect. 5 seconds para sa Lord. Pero hindi natin na pag-uusapan Benecutie. Unti-unti na rin humahapde. Harap din na rin eh. Yun natin. Hindi Hindi natin kaya. mapag-usapan, nakatago doon sa Hindi. croissant. Oo nga eh. Hindi ko kaya tong ano, hindi ko kinakaya tong ano, talikogenic lineup pare, parang masyadong isa lang ang pwede tamaan tapos may 4 pa kasi. Kailangan kung may tamaan silang isa, mabilis dapat yung cooldown para ma-reset nila yung mga skills na papatama eh. Oo, Kaso, ang kailangan kasi tamaan, pre, si Benny, nakatago nga. Nakatago kasi si Benny eh. Tinatago sa layer eh. And yun yung sinasabi natin na na double-edged sword para sa lineup ng Onyx Philippines. At dumating na sa punto na sinasalo na lang yung damage si Super Prince. Nakaharap na dito si Carlito, nakaharap na rin si JP Dami pakpak. para lang ma-cover itong si Sanji at si Benecutie at yung Lord ay nasa may bandang gitna. Paano dedepensa ang Onyx? Ang dami ng pakpak dito. Oy, nakakonceal. Pero kita yan. May vision. May vision. Lamang ang echo dito sa wave. Pasok ang Lord, tatamaan ang pana si JP. Pero Carl! dito pa may Benny Stage. Carl, umarap ngayon. Carl, may immortality siya kaya siyang tapang pare. Napakatapang final sweep. Tatamaan Super Prince. Super Prince is down. Keller is down for the count also. Echo, gusto na ba nila tapusin ang laban na to? JP! Kailangan Motion! na sila magandang kill. Pero JP, kukunin si Jem. 4 na nawala sa side ng Onyx. And the Echo Express is here 2-0 para sa mga Orca. Hindi nakaligtas sa bangis ng